Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa kanyang katapatan at mahabang pasensya sa bawat isa sa atin, lalo't higit sa kanyang biyaya at sa nagliligtas na pagmamahal ng Panginoon na kanyang binigay o ipinakita sa pamamagitan ng pagpakaloob niya ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Tawa, kayo po ay nasumpungan ng ating online Bible study na Time in the Word na nasa mabuting kalagayan. And patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Unahin ko na agad, baka makalimutan ko po mamaya. Pray natin ang Aquino family kanina madaling araw, isinugod nila sa ospital ang kanilang anak, si Gianna. So, last na update sa akin ay sinat na lamang daw ang meron ng bata pero inoobserbahan pa. So, pray natin patuloy ang kanyang recovery. And then also, Sister Amor, pray po natin ang kanya pong kalusugan. Dalawang ospital, magkaiba ang diagnosis. So, pray po natin nawa ay makakuha ng mahusay at maayos na doctor's opinion para ho sa kakabuti ng treatment ng ating kapatid. And then meron tayo ilang mga kapatiran nag-update ho sa akin, may mga katugunan ng panalangin mula sa Panginoon, and patuloy nating ipag-pray ang bawat isa. Ilan ho mga announcements din po muna para ho sa ating mga kapatid sa JCBC. Palapit na po ang dalawang event, halos magkasunod po yan, halos 2 weeks lang ang pagitan. One will be our youth conference, November 30 po yan, that's a Saturday. So pag-pray po natin yan, Eyes Fixed on Heaven. Ang tema po na yan ay mula sa Colossians chapter 3. Hindi natin tinatago, we would like to be able to convince ang mga kabataang Kristiyano ng ating church at mula sa ibang mga iglesia to live their lives here on earth, yes, pursue their dreams, their careers, or whatever their plan is, but they are looking at things above. Sabi ng salita ng pang set your affections on things above. So, hindi lamang we will not be kumbaga, hindi to hidden agenda. We're after their affections. Ang layunin ng gawain na ito, at ipag-pray natin muli, walang kakayahan ng mga speakers, walang kakayahan ng anumang programa, hindi natin layunin na magmanipula. Pero again, nung sinabi ng salita ng Diyos, ang goal natin ng mga kabataan, ang puso ng mga kabataan ay maitutok nga sa mga bagay na nasa itaas. Ipag-pray natin, as we have said, it's only through the working of God pwedeng magkaroon ng matinding epekto ang mga youth conference na kagaya ho nito. I myself, alam ko kung paano ginamit ng Diyos ang ilang mga gawaing pangkabataan na kagaya nito, at who knows, na aring dito ang Diyos ay magligtas, patuloy na magpabanal, humamon sa mas seryosong buhay pananampalataya sa mga kabataan. At isa pa na panalangin ko at maging bawat naghahanda sa conference na ito is maaaring gamit ito ng Diyos upang tumawag ng mga susunod na henerasyon, ng mga mangangaral at mga manggagawa para sa ubasan ng ating Panginoon. So let's be praying and let's look forward. And also, bilang mga members ng JCPC, tayo magkaisa. November 30, may sign-up sheet po tayo sa Manpower. Kailangan natin ng mga magsaserve, mga magwa-welcome, maglilinis, mag-aayos. Lahat ng yan para ho sa darating ng November 30. Para yung ating mga kabataan naman po ay makapag-focus dun sa program and lalo na sa mga pangangaral ng salita ng Panginoon. So, we'd like you to sign up. And speaking of signing up, ito yung isa pang event. We for the first time, hindi para 2 weeks ang pagitan, 3 weeks. For the first time, nagplano ang JCBC ng overnight
na outing, no? That will be December 26 and December 27. Hindi to masyadong malayo. First time natin gagawin. And alam natin, medyo busy schedule to sa iba. Pero kailangan ho natin agad na magkaroon na ng mga magsa-sign up because we need to have at least a working number kung paano, kung ilan, I mean, at it will depend on that kung saan at anong klaseng venue ang atin hong ipapareserve. So pag-pray po natin yan, and nawa ho ang ating mga kapatiran ay mag-look forward, maging engaged, and pwede nyo itong ituring na Christmas or holiday getaway ninyo ng inyong buong pamilya. And hopefully, depende siguro kung ilan ang nasama, more or less ang ating tansya is between 700 to 1,000 pesos ang kada isa. So pwede po yung paghandaan, yung mga mamamaskong mga young people, ay pwede nyo ipunin yan towards that para hindi ho masyadong mahirapan. Okay, so yun ho ang ating mga announcements muli. Pray natin sila Sister Amor, pray natin si Gianna. At kung meron po kayong mga prayer requests, please do message it sa ating mga group chats para maisama ho natin sa mga panalangin. So dadako ho tayo sa ating panalangin bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon about the Holy Spirit. Let us pray. Panginoon naming Diyos, Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kahabagan, lalo't higit, O Diyos, sa iyong biyaya na sa amin nagligtas, kamangha-mangha, Panginoon, kapag aming binalikan at pinag-isipan kung paanong kaming mga makasalanan ay minahal mo, sangayon sa iyong salita bago pa itatag ang sanlibutan, pinili mo na, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami. And as Apostle Paul prayed for the believers na lalo pang magkaroon ng pagkaunawa, pagkakilala sa mga katotohanan ito, nawa gumawa ka rin naman ng ganun sa amin. And gamitin mo ang mga pag-aaral gaya nitong aming time in the Word, pag-aaral namin ng iyong salita patungkol lalo na sa isang napakalaking biyaya na meron kami sa aming kaligtasan, and that is the Holy Spirit indwelling us. Nasa amin ang iyong banal na Espiritu at siya ay hindi walang ginagawa kundi na as we will be studying tonight about the gifts of the Holy Spirit. Ikaw po nawa ang gumabay sa amin at gayon din, Panginoon, ikaw po magbigay ng karunungan sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isa makikinig, Panginoon, ay patuloy na bukas sa puso at isipan. Amin din pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may mga pangangailangan, particularly when it comes to their health, Sister Amor, Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na gumabay, bigyan mo po ng talino ang mga mag-check sa kanya upang malaman ang tunay niyang kalagayan. Gayon din, Panginoon, we pray for baby Gianna at ang Aquino family. Ikaw po ang mag-supply ng pangangailangan, magbigay comfort, lalo't higit ay lakas sa batang ito. Ikaw po nawang patuloy din gumabay maging sa iba pa namin mga kapatiran. Alam mo po ang bawat iba't ibang mga kalagayan, and we are thanking you, O Diyos, sa isang answered prayer na pinagkaloob sa isang pamilya dito sa iglesia. Purihin ka sa iyong mga biyaya, purihin ka sa iyong kahabagan, Lord. Hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuting bagay, pero ikaw, O Diyos, sa iyong mayamang kalooban ay napatuloy ka nagkakaloob. Purihin ka, O Diyos, at muli, we ask for your mercy sa aming pag-aaral at gayon din, tawarin mo po nawa kami sa anumang mga pagkakasala na aming nagawa laban sa iyo, O Diyos. Bigyan mo kaming patuloy na pagkamuhi sa kasalanan, lalo't higit sa mga kasalanang nakatahan sa amin, at gayon din, uhaw at gutom sa kabanalan. Huwag mo kami hayaang matahimik. Bigyan mo kami ng puso na nagnanasa na lumalim pa sa pagkakilala, pananampalataya, pagmamahal sa iyo. At gamitin mo mga pag-aaral kagaya nito at lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so dumako tayo muli. Isang reminder before we go to our lesson, if you have not yet visited ang Faithful Bible Truths, that's a YouTube channel. So you can go to YouTube, search nyo lang Faithful Bible Truths, and would like to encourage you to like that page, to subscribe to that page, a YouTube channel I should say, and watch those videos. At kung nagiging blessing ko sa inyo, please do share and ask others to subscribe and share as well. At ang layunin ko nito nga ay patuloy ding maihayag pa ang mga katotohanan ng Panginoon sa marami pang mga tao. So let's go to our lesson. Again, this is Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 21. Magkaroon tayo ng mabilis na review. No? We're looking at the work of the Holy Spirit pagdating sa buhay ng mga mananampalataya. Pinag-aral natin ng baptism of the Holy Spirit, seal of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit. These are all one-time objective blessings. So muli, ito ay totoo sa lahat ng mga Kristiyano. Pero pagdating sa fullness of the Holy Spirit, ito ay subjective.
Meron dalawang categories: exigencies, that is in the time of need. Hindi lahat binibigyan nito, pero may mga pagkakataon, and we've seen some example from the New Testament. Then also manifestation in character or Christ-like character. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, ang sabi mismo ni Apostol Pablo, the work of the Spirit. Ito yung gawa, ito yung bunga, I should say the fruit or the work of the Holy Spirit ay yung mga Christian graces. So point, the fullness of the Spirit is a subjective synergistic process. So again, there are three big terms dyan. Subjective meaning iba-iba. Bakit ito iba-iba? Kasi ito ay synergistic. Merong yes na halo ng gawa ng banal na Espiritu, but at the same time, if you remember, pinagtitingnan natin ng pansin, sabi ni Pedro, add to your faith. At pagdating sa bawat isang Kristiyano, merong iba't ibang intensidad or the lack thereof pagdating sa atin hong pagpupursige sa ating pananampalataya. And how I wish na hindi ho ganun. But again, there will be days na maganda in a sense, humanly speaking, ang ating spiritual performance, but there will be days na hindi ganoon. And then also ganun din sa ibang mga mananampalataya. So yes, merong iba't ibang kalagayan. And as John said, mismo sa church, sabi niya sa 1 John, merong fathers, merong old men, merong young men, merong children, and that's pertaining to those who are in their spiritual maturity. So may iba't ibang spiritual maturity. Why? Because again, it's a subjective, synergistic process. Ito yung proseso na dumadaan ng bawat Kristiyano that every believer goes through their whole Christian lives. So again, as we have said, yes, may gawa ang banal na Espiritu, pero meron din tayong side. We must add to our faith. So ang tanong, how? How are we? So we being commanded to be filled with the Spirit, how are we to be filled with the Holy Spirit of God? And the answer that we studied and we saw ay itong means of grace, yung pag-engage natin sa mga kaparaanan o daluyan ng biyaya na binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay lalong mahubog sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Now, maraming mga means of grace, but we centered on 4 different ones. Number 1 is the exposure to the Word. Exposure to the Word. Again, malinaw ang sinabi ni Peter, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. So we must desire. And yes, hindi natin araw-araw desire, but we must desire. Why? That we may grow thereby. And there are 2 ways. Yung ating private exposure sa Word of God, every day, na-expose natin ang ating mga sarili. And again, as the development of technology ay mas naging available ito sa maraming kaparaanan. Libre na lang ma-download ang mga Bible applications. Libre na lang ma-download ay mga Bible apps dati. Maybe 20 years ago or 25 years ago, kailangan mo mag-invest ng some amount of money para sa mga audio recorded cassette, audio Bible cassette tapes. Yung iba siguro na nakikinig yan, hindi na alam kung ano yung cassette tapes. Pero ngayon, libre na lang na mada-download yan. Kahit malabo ang mata mo, hindi ka marunong magbasa, may mga Bible versions in different dialects, different languages. So muli, ito ay available. So we must take time to read, to study, to meditate, and even memorize ang mga salita ho ng Panginoon. There will be public ministry of the Word. So hindi ito dapat at hindi ito pwedeng i-neglect at hindi pwedeng mamili lang tayo ng isa sa dalawa. Both the private exposure and the public ministry of the Word are essential as means to be filled with the Holy Spirit. Again, pareho itong ibinigay sa atin ng Panginoon at pareho itong kaparaanan upang ang Kristiyano magpuspos ng banal na Espiritu. And by the way, let me just add this, kung isa dito sa dalawa ay pinababayaan, merong problema maging yung isa. For example, you're very much faithful sa iyong private exposure to the Word of God, but you neglect yung public ministry, and that is in the preaching and teaching ng salita ng Diyos sa church. There is a problem maging dun sa yung private exposure. But at the same time, if you're faithful sa mga public gathering or corporate gathering ng church, sa exposure mo sa salita ng Diyos, sa pangaral, pagtuturo, but you neglect your private
personal time sa salita ng Panginoon, where it reflects na mayroong problema din doon sa public ministry ng salita ng Panginoon as you receive it. So muli, ito ay hindi mamimili sa dalawa, kundi ito'y parehong iniutos sa atin ng Panginoon. Number 2 is persevering prayer life. Nagpapatuloy na buhay, pananalangin, and prayer for the fullness of the Spirit. Pinakita natin mula sa sulat ni Pablo, prayer niya sa mga taga Philippi, sa mga taga Ephesus, at yun din sa mga taga Colossae, that their eyes may be filled, that eyes may be opened, magkaroon ng spiritual understanding. So, nandun yung pananalangin. At nawa tayo din bilang mga Kristiyano maging number 1 ito sa prayer list natin. Yes, we pray for our physical needs. We pray for other things, even material needs. Pero wag natin kakalimutan, ilagay natin sa unahan yung spiritual nating mga pangangailangan bilang mga Kristiyano. Then prayer is essential in our struggle against sin. As the Lord Jesus Christ said, watch and pray. The spirit indeed is willing, but the flesh is week. And isang magandang quotation, gusto ko lang ulitin ito sapagkat naging malaki ang impact sa akin ito, and hopefully sa atin din to have a picture, a vivid picture, word picture about prayer. Sabi ni John Piper, prayer is a wartime walkie-talkie, not a domestic intercom for ringing up the butler to change the thermostat. It is a wartime walkie-talkie to call in firepower because the enemy is greater than we are. If you try to turn it into a domestic intercom to bring another pillow, it malfunctions and you wonder why. It's not made to be an intercom. It is made to be a wartime walkie-talkie. And muli, napakagandang larawan nito. Yes, bilang mga Kristiyano tayo ay engaged every day, every time sa spiritual warfare. The enemy is relentless. Yung fiery darts ng kaaway is relentless, and we should be constantly calling in ng supply, ng reinforcement, ng empowerment mula sa Panginoon. And muli, lalo na if we are really struggling for the conversion of our loved ones, sa kaligtasan ng ating mga anak, sa kalagayan ng ating pamilya, ng ating sariling personal na Kristiyanong pamumuhay, ng ating bayan and ng ating iglesia. Again, it's a spiritual warfare. And tayo bilang mga mananampalataya ay kailangang tunay na magbigay ng panahon sa ating pananalangin. So let us see, pagdating sa prayer, our prayers must be persistent. Pray without ceasing. Ang sabi ni Apostol Pablo and sa Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So we must persevere in our prayers, not just for ourselves, but also for all saints, maging sa iba pang mga mananampalataya, sa iba pang mga Kristiyano sa ibang mga lugar. Number 3, biblically ordered church life. Isa ito sa madalas na neglect, but isa ito sa mga binigay talaga ng Panginoon. Again, the church is an essential part of Christian sanctification, hindi lang dahil gusto ng pastor, kundi ito ang disenyo ng Diyos. If we will just read the Bible, particularly the New Testament, hindi natin maihihiwalay ang buhay Kristiyano, nakakabit ito sa iglesia. Hindi ito pwedeng ihiwalay. Again, yung pastoral ministry na binigay ng Panginoon, binili na niya ang mga pastor to feed the church of God, and if you will divorce yourself, ihiwalay mo yung sarili dito, ito is to your detriment. Ito yung sa negative impact nito ay sa iyo. Fellowship of the saints. Again, kailangan natin yung koinonia, yung fellowship, yung strengthening of one another, yung sharing one another, bearing one another's burdens, praying for one another, and so on. Yung sacraments or Lord's baptism and the Lord's Supper, yung ordinances, yung church discipline. Again, ito yung inutos ng Panginoon. And then also yung exercise of our spiritual gifts, as we will start to look in this evening. So, again, lahat ng ito is nasa context ng lokal na iglesia
primarily. So again, hindi natin pwede itong maliitin, hindi ito dapat baliwalain, hindi ito pwedeng ilagay sa gilid, ito ay nasa gitna ng buhay Kristiyano at isang malaking kawalan kung wala nito. So dapat talagang ito ay bigyang pansin ng mga tunay na mananampalataya. So muli ho, ang Diyos ang naglagay nito. God in His perfect wisdom and love has placed the church as an essential means of grace. And that means if you are neglecting the church, the local church, you are neglecting God's wisdom and love. Dahil sa karunungan ng Diyos, inidinisenyo ng buhay Kristiyano. At ito ay sa pagmamahal niya sa atin. So muli, ay wag natin itong baliwalain at ito'y kailangan talaga natin para sa ating paglago, para sa ating pagkapuspos ng Espiritu. And then, lastly, binigyan natin pansin again, hindi lang itong apat na ito ang means of grace, pero nilagyan natin itong apat na ito na napakahalaga para sa atin bilang mga mananampalataya. Mortification of remaining sins. As we had a very fast review ng Romans 1 hanggang Romans, inabutan lang natin hanggang Romans 10 actually last Sunday. Pero pagdating sa Romans 7, yung remaining sins, sabi ni Apostol Pablo, when I desire to do good, evil is present. When I will do good, evil is present. I find then a law warring against the law of my mind. So merong spiritual warfare, merong labanan na nangyayari dahil meron pa rin mga nakatahan na kasalanan. Romans 8 verse 13, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if you through the Spirit do mortify the what? The deeds of the body. Not the body, but the deeds of the body. Hindi papatayin yung katawan. No? Hindi papatayin natin yung mga gawa ng katawan. And ang tinutukoy dyan sa Galatians 5, the works of the flesh. Those are the sinful works of the flesh, the worldly works of the flesh. Yun ang kailangang patayin. So the believer, tunay na Kristiyano, sa verse 1, wala nang anumang hatol itong taong ito, pero siya dapat ay engage sa mortification ng mga nakatahan pa rin kasalanan. Na binigyan natin ilang details ito. Mortification of specific sins. May mga particular na kasalanan. Hindi lang basta labanan ng kasalanan. It does us good to pinpoint particular sins. Mortify therefore your members which are on the earth. Again, yung members dyan, hindi yung physical members, that is, yung bahagi ng katawan, but more on yung works of the flesh. Naging specific si Pablo, fornication, uncleanness, inordinate affections, even concupiscence. Again, karamihan dito ay mga iba't ibang term pertaining to different immoral sexual sins. Evil, concupiscence, covetousness, which is idolatry, and so on. So, well, this is not an exhaustive list of sin, but they are particular. So again, mortifying specific sins. And then hindi lang ito basta papatayin yung specific sins, kung hindi there should be a development of opposite graces. As we have read kanina or hint or quoted, ang sabi ni Pedro sa 2 Peter 1:2. But beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. So again, para itong walang iniwan sa papatayin mo yung ligaw na damo, then magtatanim ka ng maayos na pinhi. So hindi pwedeng basta papatayin lang and then walang gagawin. So ang larawan ng buhay Kristiyano ay meron tayong pinapatay na kasalanan at meron tayong de-develop na kabanalan sa ating mga buhay. So again, ito yung pinag-aralan natin last time about the filling of the Holy Spirit. Hindi ito holy zap na bigla kang parang kikiglatan at ikaw ay puspos na. Hindi ito makapanindig balahibong experience, or hindi rin ito mga supernatural na lulutang ka kung ano-anong tunog ang lalabas sa iyong bibig. No, it is the development of those Christian graces sa buhay ng isang mananampalataya. Why? Because the fruit or the work of the Spirit. Paano mo malalaman na mas napupuspos ang banal na Espiritu? If the work of the Holy Spirit is increasing sa buhay ng isang Kristiyano. So we must engage ourselves sa mga bagay na ito, particularly sa mga means of grace. So dako ho tayo ngayon sa gifts of the Holy Spirit.
gifts of the Holy Spirit. And yes, lalo na pagdating sa mga spiritual gifts, ay may malaking usapin. Much of Christianity, when I say much of Christianity, the greater Christendom, not just evangelical Christians, but kasama na dyan yung iba't iba pang mga relihiyon na papakilalang Kristiyano, ay divided sa paksa na ito between cessationism and continuationism, and bibigyan natin ng pansin yan sa mga susunod nating pag-aaral. So, bilang mga paunang pananalita patungkol dito, we should have a distinction between the gift of the Spirit, or the gift which is the Spirit, and the gifts of the Spirit. Ang kaloob na banal na spirito at ang mga kaloob ng banal na spirito. So malaking pagkakaiba po yan. The gift of the Spirit, or the gift which is the Spirit, is the promise of God fulfilled at Pentecost. If you remember, pagdating sa baptism of the Holy Spirit, meron dalawang particular na event, that is yung Pentecost sa Acts chapter 2, and then sa Acts chapter 10, nung conversion ng household of Cornelius. Pero ang bawat Kristiyano rin naman ay nararanasan ang pagbautismo ng banal na Espiritu, yung pagtanggap ng banal na Espiritu kapag tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa Acts 1 verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Ito yung salita ng ating Panginoong Jesus. So, kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin yan. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall what? Receive the gift of the Holy Ghost. So, pag sila'y sumampalataya, sumampalataya ng tunay sa Ebanghelyo ni Kristo, tatanggapin nila ang banal na spirito. And dito na rin iba. Pag tinanggap ng tao ang banal na spirito, kalakip nito yung mga kaloob ng banal na espiritu. If you remember sa Ephesians 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that ye believed, ye were what? Sealed with that Holy Spirit of promise. Ito yung ipinangako way back Joel chapter 2, natupad dun sa Acts chapter, sabi ni Peter, yung baptism of the Holy Spirit, at itinatanggap ng lahat at bawat na tumasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So again, yung the gift of the Holy Spirit is in every believer. Nasa bawat tunay na mananampalataya. Now, ang ating bibigyang pansin largely sa pag-aaral ngayon at sa mga susunod ay yung gifts of the Holy Spirit, yung mga kaloob naman ng banal na Espiritu. The gifts of the Spirit involve His function as He indwells the church. Paano yung gawain niya, yung function niya as He indwells the church or every individual believer? As essential part of this process is the distribution of gifts. Isa sa mga essential part dito yung pagbibigay, no? Pagdidistribute, pamimigay, better word, ng banal na spirito ng mga kaloob para magamit ng mga Kristiyano sa paglilingkod sa iglesia at sa pangalan ng Panginoon. As Paul said, 1 Corinthians 12 verse number 11, but all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will. And if you remember sa ating mga unang bahagi ng pag-aaral, isa ito sa mga text nagpapakita that the Holy Spirit is not merely a force but really a person. That this Holy Spirit, the third person of the triune God, exercise His will, His sovereign will to distribute His gifts, dividing to every man severally. Of course, ang context yan is sa mga mananampalataya lamang, severally as He will. So lahat ng Kristiyano pinagkalooban ng kaloob ng banal na Espiritu. Walang hindi, walang wala. Makikita rin natin dyan, pwede nating safely ang implication dyan na yung iba ay mayroong multiplicity of gifts. Tingnan natin ang konti sa Old Testament accounts. May mga pagkakataon na sa Old Testament makikita natin na mayroong mga tao na binigyan ng kakayahan ng Panginoon to perform specific tasks. Ibig sabihin, God filled chosen men with His Spirit to work with skills, according to the regulated building of the tabernacle. Pag binasa natin ng Exodus 31, basahin na natin. Exodus 31 verse 1 hanggang 5, and the Lord spake to Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah.
Tuloy natin, and I have filled him with the Spirit of God. Again, that should be capital S, the Spirit of God. And ano ang naging ano manifestation to in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, to devise cunning works, to work in gold and in silver, in brass, and in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. Again, may particular task, may particular use, at ang sabi ng Panginoon, He had filled him, this Bezalel, with the Spirit of God. They were to use those skills masterfully, and they were to use it within and not against the regulation of the tabernacle building as instructed by God. So, again, mahalaga itong puntong ito. Gusto kong ma-gets natin dahil meron tayong i-extract na principle ho dito. Doon sa loob ng tipa, nakikita natin na merong mga particular na tao na pinuspos ng Diyos ng kanyang espiritu para bigyan sila ng kakayahan or maglalo pang mag-increase yung kanilang kakayahan. And here's the point, para gawin ang mga spesipikong bagay sang-ayon sa inutos o pinapagawa ng Panginoon. Yan. So, pag ang pagpuspos ng banal na spirito, ay makikita natin, ito ay para magawa yung mga bagay na sinabi o pinapagawa ng Panginoon. Here's the principle. The gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. May sinabi ang Diyos, may gagawin. At kaya pinuspos ng banal na spirito ang taong ito ay para magawa niya yung pinagagawa, yung sinabi ng Panginoon. So again, the gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. The gifts of the Spirit were never used apart from and more so contrary to God's revealed will. Ang galoob ng banal na spirito ay kailanman hindi ginamit at hindi pwedeng gamitin lalo na hiwalay sa at lalo na laban sa inihayag na kalooban ng Diyos. Again, yun ay sa salita ng Panginoon. Bakit natin dinidiinan ito? Pagkat napakaraming di anong quote-unquote kaloob ng banal na spirito, kapangyarihan mula sa banal na spirito, pagkilos ng banal na spirito, gawa ng banal na spirito, not all but generally sa mga Pentecostal, charismatic at karamihan ng mga paraan ng paggamit na nito ay hiwalay kung hindi man laban sa malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. At madalas ito ay ginagamit para sa pagpapayaman ng mga quote-unquote miracle works, which is contrary sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So let us be careful. At minsan ay maganda magbigay tayo ng babala. Why? Because we as Filipinos are naturally easily madali tayong mahila ng mga mamirakulo. In a sense, madaling makuha ng mga appeal sa spiritual sapagkat ang mga Pilipino in a sense ay quote-unquote spiritual. Kaya nga lang kapag hindi maingat, hindi malalim sa salita ng Panginoon, maging sa mga quote-unquote kapahayagan o mga gawa daw ng banal na spirito na hiwalay naman o nagpo-promote ng mga bagay na hiwalay sa salita ng Panginoon. Isa sa mga matinding red flag na agad kapag ang sinumang mangangaral o anumang gawain ay maliwanag na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Clear na agad na hindi po pwedeng iyon ay gawa ng banal na spirito. Sapagkat hindi kikilos ang banal na spirito, hiwalay sa ebanghelyo. And if you remember, sa mga unang part natin pag-aaral, ang pangunahing gawain ng banal na spirito is to exalt the Lord Jesus Christ, to testify of the Lord Jesus Christ. And sadly, ang nagiging focus ng maraming mga quote-unquote kapangyarihan daw di umano ng banal na spirito is not the Lord Jesus Christ, but the miracle or the miracle worker.
at hindi na ang Panginoon. So mahalaga ho ito. Magandang madiin natin to sa ating mga kaisipan yung prinsipyo. Sinabi natin the gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. Sabi ni St. Clair Ferguson, central to the exercise of any gift of the Spirit is the ministry of the Word given to God's people. Central daw ito. Anumang exercise ng gifts of the Spirit, not just the miraculous, but even the ordinary gifts of the Spirit, the gifts of service, and so on, should be the ministry of the Word, exercise, central dapat ang ministry ng salita ng Panginoon. There is no comprehensive list of the gifts of the Spirit in any one passage of the New Testament, but in the list which do exist, it is clear enough that the ministry of God's revelatory word is central to the use of all other gifts. It stabilizes and nourishes them. They give expression to what the word to that word in various ways. So makikita natin na yung mga gifts ay hindi hiwalay sa salita ng Panginoon. Actually, yung mga gifts, napakaganda yung observation ni Sinclair Ferguson, yung mga gifts, pag pinag-aralan nyo, it is subservient to. Ito'y naglilingkod, tumuturo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, again, walang exhaustive list, pero ang lahat ng mga list na ito, it is clear enough that the ministry of God's revelatory word is central to the use of all other gifts. Yung revelatory word ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yung Bible, yung mga spiritual gifts, even those miraculous gifts ay hindi independent of but serving and supporting and sabi nga rin dito, yung ministry ng salita ng Diyos, it stabilizes and nourishes them. Ang gandang, napakagaling nung itong sinabi ni Ferguson. It stabilizes. Bakit? Napakadaling mag-haywire, napakadaling mag-short circuit, napakadaling mag-over sa spiritual gifts. At nakikita natin yan sa maraming mga Pentecostal, may Lacan Cruces, so on and so forth. Hindi nagiging stable. And yung iba naman, nag-nourish ito. Again, lalo na yung mga normal serving gifts. For example, gift of giving. Sa Romans chapter 12, may gift of giving. Paano manonorish yun? Lalo na sa isang taong natural na madamot. Makasarili. Well, manonorish yun sa pamagitan ng salita ng Panginoon. So again, the ministry of the Word of God stabilizes and nourishes these gifts of the Spirit. They give expression to that Word in various ways. The point, the ministry of the Word is not but it's not over, I should say. Hindi, sorry, mali ito. It's not over, but the ministry of the Word is not under, but over the exercise of spiritual gifts. Ayun, tama pala yung statement. Ang salita ng Diyos ay wala sa ilalim, kundi nasa ibabaw ng mga spiritual gifts. It is the priority. Ito ang prioridad. Hindi gifts, miraculous gifts at the expense of, or any gifts as the expense of the Word of God. It should be the gifts subservient sa salita ng Diyos. Ang priority ay ang salita ng Panginoon. So the gifts of the Spirit are subservient to the Spirit-inspired Scripture. Ang mga kaloob ng banal na Spirito ay lingkod para sa Spirit-inspired Bible. Now, ilang mga terminology about the gifts or yung salitang gifts, yung Greek word na doreia, meaning gratuity, privilege, perk, or benefit. Sabi sa Greek lexicon ni Freiberg, in the New Testament, used only of spiritual and supernatural gifts that are freely given by God to believers. For example, sa mga spiritual gifts na yan, ay yung eternal life, bigay ng Diyos, Holy Spirit, bigay ng Panginoon, righteousness, being put right with God, enabling grace for appointed ministry. Again, mga kaloob ng Panginoon. Isa pang gamit is yung Greek word na pneumatikos. So makikita natin dito yung word na pneuma, gift of the Spirit.
non-carnal, ibig sabihin it is supernatural. It is of the Spirit, used as absolute adjective for the gift. Spiritual gift, pneumatikos. So pag sinabing spiritual gift, it is a gift that is directly connected to the Holy Spirit. 1 Corinthians 14:1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. So again, yung spiritual gifts. And then meron pang yung isa sa pinaka madalas natin na ma-encounter, yung Greek word na charisma. Charisma. Again, charis or charisma. Minsan ginagamit natin yan, charismatic or makarisma itong taong ito. Ang ibig sabihin ng charisma, charismata in plural, its most concentrated usage is 1 Corinthians chapter 12 and 14. It's a cognate or charis, something that grace has bestowed. So it is from grace. It is given by grace. It is a grace gift. So, charisma. Ilang mga passages, Romans 1 verse 11, for I long to see you that I may impart unto you somewhat spiritual gift. Imparting spiritual gift by way of mutual encouragement. Yun yung gusto ni Apostol Pablo, makapag-impart siya at siya rin makatanggap mula sa mga taga-Kristyano sa Roma. Romans 6:23, for the wage of sin is death, but the gift of God. Again, this speaks of the salvation coming from God. Gift from God. Colossians 1 verse 11, ye also helping together by prayer for us that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Again, this is yung gracious favor or support, material support ng mga taga Corinth kay Apostol Pablo to put in response to their prayers of the brethren. 1 Corinthians 7 verse 7, for I would that all men were even as I am, but every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that manner. Ito yung verse na actually may young people na nagtatanong sa akin about celibacy, yung hindi pag-aasawa. Isa ito sa mga mahalagang text dahil yung gift of celibacy, literally ito yung nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Usually, generally, ang general design ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. Pero hindi on 100% lagi. Dahil merong ilan na binibigyan ng Panginoon ng gift. And that is even to be like Paul na wala siyang asawa. So status of marriage and celibacy is also a matter of giftedness. 2 Timothy chapter 1 verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. So again, yung gift ng Panginoon kay Timothy, the God-given enablement to work in the ministry para makagawa siya, particularly itinutukoy ni Pablo ay yung mga kaloob ng Diyos para makapaglingkod siya sa ministeryo at sa iglesia. Let me just read itong sinabi ni D.A. Carson. It is very clear that the term is not a technical one for Paul that refers only to a select set of supernatural gifts like healing and tongues. Okay? So again, sa gamit ni Apostol Pablo nitong salitang charisma or gifts, hindi ito pumapatungkol exclusively sa mga supernatural, miraculous gifts like, as D.A. Carson said, healing and tongues. Not only can it embrace gifts like encouraging and generous giving, if maribasa natin sa Romans chapter 12, but it can be used repeatedly for the gift of salvation itself, yung bigay ng Diyos na kaligtasan. Not to mention the gift of celibacy and the gift of marriage. In that sense, therefore, every Christian is a quote-unquote charismatic, meaning gifted. Yun naman ibig sabihin ng charismatic eh. Gifted. And lahat tayong Kristiyano ay binigyan ng kaloob. Now, ang problema kapag dinefine nila ito as only pertaining to the sign gifts, supernatural gifts, like speaking in tongues, miracle working, and so on. That use of the word is unfaithful sa salita ng Diyos because as we have seen, si Pablo ginamit niya ito in many ways, even for those quote-unquote normal gifts, na normal serving gifts na meron ang bawat isang Kristiyano. It is very clear again, the term is not technical one for Paul, that refers only to a select set of supra-normal gifts like healing and tongues. Point, mag-ingat tayo. So beware of those who use and view the gifts of the Spirit
and limit it to the miraculous and spectacular sign gifts only. So, ingat po tayo. So therefore, pag meron tayong nakausap na gifts, yun ang lagi na about gifts, and lagi na itong dinadala sa mga supernatural, sa mga tongues, sa mga healing, well, maging aware tayo, may red flag agad na may mali silang pagkagamit nitong salitang ito. So subukan na lang i-hijack ito at patungkulin lang lahat doon sa bagay na yun. So let's be very careful. And yes, ikukonsidera natin yung mga bagay na yun. And as I will be clear, I'm in the persuasion of cessationism. Hindi lang dahil mas gusto ko yun, hindi dahil yun ang nakikita ko sa salita ng Panginoon will be the subject of other future studies. So with that, dito tayo matatapos. Medyo naging mabilis tayo. Tingnan ko na kung meron tayong tanong online. Baka meron nag-comment sa ating comment section. Wala naman. Baka meron nung nag-PM sa Messenger. Wala rin naman. Sa text message, text po si Boy, paano yung tila may fruit of the Holy Spirit pero hindi sila tunay na Kristiyano? How can they know it by themselves? Sabi kasi sa Bible, prove your own selves. Yes, tila may fruit of the Spirit pero hindi naman tunay na Kristiyano. How can they know? Magandang tanong po yan. And as said by Apostle Paul sa 2 Corinthians, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own self. That means pwede. As Peter said, make all diligence to make your calling and election sure. So pwedeng ma-sure. At isa na magandang may advice ko, biblical na advice, is pumunta tayo sa book ng Bible na sinabi mismo ng author na isa yun sa mga pangunahing rason niya kaya niya sinulat yun, and which is yun yung book of 1 John. Sabi mismo ni John sa 1 John chapter 5, these things have I written unto you that ye may know. Ang pinaka-question, that ye may be assured of that you have eternal life. So sa book of 1 John, you can read it mula sa chapter 1 hanggang chapter 5. Merong iba't ibang mga sinabi si John. So hindi isa lang, kundi maraming iba't iba. For example, sa 1 John chapter 1, if any man say that he is in the light but he have fellowship with God but walk in darkness, he is a liar. So makita testing mo doon. Kung ikaw ay nagsasabi na sa liwanag ka pero lumalakad ka sa dilim, hindi ka totoong Kristiyano. 1 John chapter 2, makikita mo doon, if we by this we know that we are in Him if we keep His commandments. Isa sa mga kaparaanan ayon sa Bible is keeping God's commandments. 1 John chapter 3, makikita natin yung loving the brethren. Isa sa mga kaparaanan is yung love for the brethren. 1 John chapter 4, merong mga specific doctrines. Yung nagde-deny na si Kristo ay nagkatawang tao, yung mga nagde-deny ng ilang mga gospel-related truths, mahuhusgahan agad na hindi sila sa Panginoon. As John said, yung sinabi ni John, yung mga sa Panginoon nakikinig sa amin. That means they listen to the apostles, to the truths of the apostles, not doon sa mga false teachers. So muli, merong mga iba't ibang kaparaanan, and we can also go to different ang sabi ni Peter, to those who believe he is precious, sa mga sumasampalataya si Jesus ay mahalaga. So isang tanong, whatever truths you know, maaaring kasi as the word of God said, ano ba to? Knowledge pop it up. Even biblical knowledge pop it up. At merong mga tao na nalalango sa biblical knowledge. And maaaring they are very good in their theology. Good, tamang-tama ang theology nila. Pero nangyari, ito ay nagpapayabang sa kanila. At ito yung punto. Pwedeng maging napakahusay mo sa theology pero hindi mahalaga sa iyo si Kristo. At mapanganib na lugar yun. Mapanganib na lugar yun. So, sabi ni Peter sa mga sumasampalataya, siya ay mahalaga. So, again, sabi ni Paul, as we have studied, yung fruit of the Spirit. Sabi niya sa Romans chapter 8, the Spirit itself beareth witness that we are the children of God. May pinapatunayan ng banal na Spirito. Meron supernatural testimony ng banal na Spirito. Ando din yung gawa ng banal na Spirito. Nakikita yung fruit of the Holy Spirit. Hindi lang basta nakikita, nag-i-increase ito sa buhay ng isang Kristiyano. So, again, what I'm trying to say is, it's not just one thing. Dahil
Ma- mm, delikado kapag nag-concentrate ka lang sa isang bagay kasi ang salita ng Diyos hindi naman nagko-concentrate lang sa isang bagay. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, merong corroboration ng different evidences na dapat ang isang Kristiyano ay lumalago sa mga ito. Sapagkat pag nag-concentrate ka lang, for example, sa love, well, how about the other parts or other evidences? So again, I would be cautious na mag-concentrate lang sa isa dahil hindi ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos at merong iba't iba. So talagang nagnanasa ka na makaalam, I would advise for you to read and reread and meditate lalo na sa book of 1 John kasi particularly ito ay sinulat para sa pagsagot sa bagay na yun. Well, may humabulong tanong si Ber Justel sa Facebook. Sabi niya, ang isang tao na born again, pwede po kayang hindi agad makakitaan ng gift of the Holy Spirit? Well, ang isang taong na born again at ang masama siya, isang taong hindi naman pwede na born again na hindi ligtas. Isang taong totoong naging Kristiyano na born again na ligtas ay nasa kanya agad ang gift which is the Holy Spirit nakatahan sa kanya. At ang banal na spirito ay nagsisimulang gumawa sa buhay ng isang tao yun. Now, as I've said, it is synergistic. It is synergistic. Dahil ito'y synergistic, ito'y subjective. That means mag-iiba-iba ito ng intensidad sa bawat isang Kristiyano. Pero ang punto, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Now, maaaring nagsisimula na siyang mag-struggle sa ilang mga bagay na dati para sa kanya okay lang na mga kasalanan, normal lang, tao lang nagkakasala at nag-i-endure siya doon, pero nagkakaroon siya ng inner struggle na hindi natin kita. It might be starting from that. So again, it is a side of wisdom to be not too quick na tayo ay magkaroon ng judgment sa mga ganong pagkakataon. So muli nga ho, so ang pwede ba kayang hindi agad makakitaan mula sa atin, from our side, maaaring hindi natin agad kita. At ang mahirap pa kapag ang ginamit nating panukat ay yung ating sarili, hindi ka siya katulad, hindi ka siya kasing faithful ko, hindi siya kasing katulad ko. So let's be careful sa ganung bagay. So ang kailangan una ay siguraduhin ay meron ba talagang at least a basic clear understanding ng gospel at kung merong confession ng basic merong understanding and confession ng pananampalataya sa gospel ng ating Panginoong Kristo, we can first based on that, dun lang muna, and then observation kung meron bang magiging lalabas o makikitang bunga ng banal na spirito sa kanya. Bro Eric, mamimiss ka namin and thank you sa tanong. Next, pag po ba nabautismuhan, siya po ba ay nasil na ng Holy Spirit or yun sa pagtanggap lang ng salvation? As we have studied na nakaraan sa Ephesians chapter 1 verse 13, binasa din natin kanina, ang isang tao ay nasisil ng Holy Spirit after manampalataya. So, hindi yun isang proseso. That's right. After manampalataya ng isang tao, he is sealed with that Holy Spirit of promise. So, hindi ito ang nangangailangan ng tubig or particularly ng tubig ng bautismo. Okay. Thank you sa mga tanong. So, you can look at that verse, Ephesians chapter 1, verse 12, 13, 14. So, napakagandang mga at malinaw na mga talata. With that, tayo ho ay dumako sa nailang po saan na yun? Ayun, tumako ho tayo sa ating closing prayer. Tawa ay gamitin ito ng Panginoon patuloy sa ating mga buhay upang lumago tayo sa pananampalataya. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga katotohanan. At nawa, pangtuloy mo kaming gabayan, na tuloy mo kaming bantayan. Gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang kami ay lalo pang lumago. And kagaya ng amin na pag-aralan, O Diyos, salamat sa banal na Spiritong nakatahan sa amin nung kami sumampalataya kay Kristo. At salamat ng banal na Spirito ay gumagawa sa buhay ng iyong mga anak. At nawa, Panginoon, ay patuloy na makita ang ebidensya ng pagiging tunay na mananampalataya sa aming mga buhay. At sa biyaya mo ay patuloy kami magsumikap sa mga kaparaanan ng biyaya upang kami ay lumago at patuloy na makita sa aming mga buhay ang mga ito.
mapatawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa anumang kasalanan. Patuloy nawa ang aming mga buhay ay maging palamuti ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po at nawa ikaw ang patuloy na maitaas, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli ho, maraming salamat and hopefully we'll be able to see each other this coming this coming Lord's Day. Magpray patuloy si Sir Amor, si Baby Gianna, ang Aquino family. At again, kung meron kayong mga prayer requests, please sa inyo sa mga GC para maipag-pray po natin ang bawat isa. God bless po. Magandang gabi. At ito natatapos sa ating time in the Word.